Magandang umaga sa inyo lahat at unang-una, congratulations sa ating mga sikat na mga magsasaka at mangingisda. At dahil kayo ay nagbubuhay sa ating lahat ng ating kababayan at kayo ang pinakamagaling na nagsasaka at nangingisda. Kaya congratulations sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong sakripisyo. Alam namin ang buhay ng mangingisda, ang buhay ng mga magsasaka ay hindi madali at napakahirap para lamang makapaghanap buhay, maipakain hindi lamang ang ating mga pamilya kung hindi pinapakain ang buong Pilipinas. Kaya't kami naman sa pamahalaan ay kinikilala namin na ang halaga ng kontribusyon ng ating mga magsasaka at saka ating mga mangingisda. Kaya ito'y maliit lang na pagkikilala sa inyong kontribusyon sa progreso ng bawat Pilipino at ng buong Pilipinas. Maraming salamat sa inyong trabaho, sa inyong sakripisyo, sa inyong patuloy na pagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino at sa Republika ng Pilipinas. Thank you po sa inyong lahat. At ngayon po ay bukas at tumatanggap. Para naman pagandahin pa ang inyong maging production, kakatapos na nagdala kami rito, nakita nyo siguro, yung 16 na soil laboratory na mobile soil laboratory. Ito, ang inuna namin itong mobile soil laboratory at ito yung pinakamabilis na magkaroon tayo ng soil laboratory. Ito ay bawat region, magbibigay na tayo, bawat region, magtatagal siya sa isang lugar, tapos iikot para mapag-aralan kung ano na ba ang pangangailangan, ano ba ang tamang pagbigay ng ayuda, ng pesticide, lahat. At pati na kung ano na ang lagay, ano na ang sitwasyon doon sa lupa na tinataniman ninyo. Para mag-maximize tayo doon, dumami ang ating production. Pero pagkatapos nitong mobile soil laboratory, ay maggagawa na tayo ng permanent. Meron na tayo nasimulaan, pero sa yung Australian na sa Surigao. Meron tayo nasimulaan. Gusto namin maglagay ng permanent na soil laboratory sa bawat region. Kaya ito ay unang phase 1 pa lang, phase 1 pa lang ito. Kaya pagpatuloy natin patuloy lang ang aming ginagawa para lahat ng tulong na maibigay natin sa ating mga mangingisda, sa ating mga farmer ay gagawin natin. Darating din tayo sa araw na hindi na tayo masyadong umaasa sa importation. Kaya't yun ang ating habol, yun ang magiging sign of success natin kapag talagang nabawasan na natin ng husto ang ating pagbili ng imported rice. Pero kayo ang pag-asa ng agrikultura ng Pilipinas. Kaya ulit, maraming salamat sa sakripisyo ninyo. Maraming salamat po sa ating Pangulo. At ngayon, bukas at tumatanggap po ng mga katanungan. Maaari pong banggitin ang inyong pong pangalan, organisasyon at kung taga-saan po. Panatilihing maikli o direkta ang katanungan at tukuyin kung kanino nais marinig ang kasagutan. Ako po si Geneva Ganyalon from La Union po, Region 1. Ang outstanding young farmer po. And namamayari po ng G's Daiquiri Food Processing. Ang katanungan ko po is para po sa aming mga kabataan at ako po ang boses nila ngayon. Ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Siguro, alam nyo, tama yun, na bigat. Siguro, tama talaga yun kasi ang average age ng ating mga magsasaka at saka mangingisda masyado nang mataas. Dahil nga,
mahirap nga ang buhay ng magsasaka. Kaya siguro yung mga nakapag-aral na, yung mga anak natin, nakapag-aral na, gusto nila nasa air condition silang opisina at medyo maginhawa. Dahil talaga ang hirap ng buhay. Nakikita namin yan sa probinsya, ang hirap ng buhay ng magsasaka. Ngunit, ang tanging sa akin palagay, at kami ni Secretary Kiko ay pinag-usapan namin ng matagal ito, paano natin pababain yung average age ng ating mga magsasaka? Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Dahil yun, kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin, mas malaki ang yield, mas malaki ang ani, paano natin gagawin yun? Ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ika nga, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan, silang magtuturo sa atin ng mga bagong teknolohiya. At yan, palagay ko, ay magiging interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan, para nakikita nila na hindi lamang may magandang hanap buhay naman ang magsasaka. Kahit na may kahirapan talaga ng konti, siyempre, kailangan masipag at lahat. Masipag naman ang Pilipino kahit naman yung mga bata, masipag naman talaga. Basta't may nakikita silang resulta. Kaya sa aking palagay, yun ang ating pwedeng gawin. At para sa mga mas nakakabata ay sasabihin nila, interesante ito. At palagay ko yung sakripisyo na kailangan para pagandahin ang ating ani ay palagay ko naman yung mga Pinoy na magiging magsasaka ay sasabihin na worth it ito kahit na may sakripisyo, worth it ito. At yun ang aming para kasi medyo hindi natulungan ng agrikultura ng matagal wala tayong agricultural policy masyado ng napakatagal. Kaya sasabihin ng mga bata, ba't tayo papasok diyan? Wala nang pupuntahan yan, hanggang diyan na lang yan. Kaya ngayon, babaguhin natin lahat yan. Ngayon may pag-asa na makikita nila mayroong pagpaganda ng kanilang hanap buhay bilang magsasaka at sila'y babalik sa pagsasaka. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At dumako naman po tayo sa ikalawang katanungan. Sir, please banggit po ng inyo pong pangalan, posisyon, organisasyon at kung taga saan po. Magandang umaga po sa atin lahat. Ako po si Mr. Ben Gahilonia po, Kapsi Chairman po ng Science City of Muñoz. Ang katanungan po, paano matutugunan ng pamahalaan ang mababang presyo ng pagbili sa ating mga produkto na agrikultura at mapababa ang gastos sa mga inputs ng pagsasaka. Yun lang po. Oo. Nag-aalala yung yung ating mga magsasaka dahil binababa natin ang presyo ng bigas sa 20 piso kada kilo. Paano ngayon ang mga farmer? Kahit anong presyo ang pagbenta natin ng bigas sa palengke, hindi magbabago ang buying price ng palay ng NFA. Hindi namin ibababa, hindi namin ibababa ang buying price. Ano ngayon 19 to 23? 23. Oo. Sa dry. Oo. So sa basa 18 ang pagbili. Hindi na yan bababa diyan. At kung kakayanin pa natin, titignan natin kung ano pa. Pero hindi lang naman ang suporta na ibibigay natin, hindi lamang dun sa palay buying, kung hindi sa iba't ibang inputs kagaya ng nabanggit ninyo. Kaya't ang DA, ang ginagawa, imbis na kayo ang bibili na maghahanap kayo ng urea, maghahanap kayo ng lahat ng pesticide, ang DA na ang bibili para makarami. Pagka nakarami, makamura tayo. Tapos, nandyan na yung lab, yung ating soil laboratory. Sa aking palagay, unang salta pa lang, makikita, mababawasan ang gastos natin. Dahil alam na ngayon natin kung gaano karami ang ilalagay na ayuda na fertilizer, kung gaano titigil. Tapos kung ano yung lupa na kailangan pahingahin muna,
Yun, dahil may soil analysis tayo. Kaya malaking mababawas sa ating gastos kasi alam na natin, eksakto lang ang ibibigay natin. Hindi tayo basta lagay ng lagay, baka sakaling gumanda. Yun ang ating ginagawa dahil wala tayong soil lab noon. Ngayon meron na tayo, makakatulong yan. So lahat ng cost para sa inputs na aming ginagawa ay makakatulong hindi lamang sa buying price ng palay. At bukod pa ron, pwede ko na i-announce yung NFA, bibili na rin ng mais. Bumabalik talaga tayo doon sa dating trabaho ng NFA na rice and corn. Rice and corn talaga yung NFA. Kaya ngayon, nandun bumabalik na naman tayo. At again, yung presyo na yan, ang presyo na yan ay kailangan maganda ang hanap buhay ng ating mga farmer. Hindi namin, kahit anong presyo sa palengke, hindi konektado yun. Basta't gagawin namin, titiyakin namin na yung hanap buhay ng ating mga magsasaka ay mabuti-buti naman. Na hindi masyadong, hindi laging naghihirap at hindi laging laging hinuhulaan lamang kung ano yung dapat gawin para pagandahin ang ani. So, lahat ng mga inputs, lahat ng pati sa buying price, lahat yan ay titiyakin namin na sapat para naman yung ating mga farmer ay may hanap buhay naman at mapakain ng kanilang mga pamilya, mapag-aral ang kanilang mga anak. Yun lang naman ang hangarin natin. Thank you. Maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo at dumako po tayo sa ating panghuling katanungan. Sige, may ginoo pong sa harap na gustong magtanong, pangalan lang po at organisasyon at taga saan. Okay, good morning po. Jumer Balag from Region 7, Bohol, High Value Crops, Farmer Vegetable. So, meron po akong inihanda dito, mahal na Pangulo. Nakakudigo po ako ngayon para hindi ko po makalimutan. So, ito po yung katanungan ko po. Mahaba yata yan. Mukhang mahirap na tanong yan. Mataas po to, mga 5 tanong po. Hindi po, isa lang po. So, ito po yung katanungan ko po, mahal na Pangulo. Mayroon bang mga suportang serbisyo para matulungan ang mga individual na magsasaka na makaangkop at makabangon mula sa matinding mga kalamidad at pagbabago ng klima? Yan po. Maraming salamat po. Well, unang-una, pagka tinamaan ng bagyo at nasira ang tanim, kung depende kung ano yung sa ang tawag dito, kung nasan tayo sa season. Kung pwede pang magtanim ulit. Kung pwede pang magtanim ulit, papasok na naman ang DA at tutulungan kayo makapagtanim ulit. Kung huli na, ay bibigyan kayo namin ng suporta. Bukod pa ron, lahat ng tanim natin ay may insurance, binibigyan natin ng insurance. So, hindi kagaya nung dati na kasi yung iba namamahalan, by province ginagawa noon eh. At siyempre, hindi kayang makover lahat. Ngunit, since ang DA na ang gumagawa, ay mas malaki na ang pwedeng insurance cover. Kaya pinalawak natin ang coverage ng ating mga insurance. Bukod pa, kagaya pero pagka talagang nasira na yung planting season at hindi na makabawi, ay magbibigay kami ng subsidy para makatawid lang hanggang sa susunod na planting season. Yun ang aming iba't ibang ginagawa para sa bagyo. Sa awa ng Diyos, hindi na tayo gumaya doon kasi hindi lang bagyo pati El Nino, delikado rin tayo sa El Nino. Yun ang nangyari sa atin last year. 9 months tayo dito sa Pilipinas na walang ulan. Kaya't ang daming nasirang tanim. Kaya napilitan kami mag-import ng malaki. Tapos bukod pa doon, ay nagbigay naman kami hindi pa buo yung insurance namin eh. Pero ngayon, ready na tayo. Kung maulit ang El Nino at maulit yung sunod-sunod na bagyo na kung maalala nyo, 6 na bagyo yun na wala pang isang buwan, 6 na bagyo ang tumama rito sa Pilipinas, handa na ngayon tayo dahil alam na natin kung ano yung mga kailangan gawin. Nailagay na natin ang mga iba't ibang sistema sa DA, sa NFA at hanggang sa local level ay handa na tayo. Alam na namin yung aming kailangan gawin, inayos na namin ang sistema
para hindi naman masyadong mahirapan ang mga farmer natin. Kagaya ng nabanggit ko, napakahirap na nga ng buhay ng farmer. Dapat suportahan natin ang gusto. So, yun ang aming mga ginagawa. Yung insurance na para sa mga nasirang tanim, at saka yung ating pagbawi na kung sakali pa pwede magtanim ulit, yun ang gagawin natin. Yung Kailangan lang sir, nakalista sila sa RSPSA. Oo, RSPSA. Basta't kasama kayo sa RSPSA, kasama kayo dyan sa lahat ng mga sistema na yan. Nung last year, nakatatlo tayo na-release, di ba dun sa PAF? More than 3. Dahil yun na nga, yung sa Baguio, ang daming nasira. Pero ngayon, alam na natin ang gagawin natin. Huwag na sana maulit yung mga nangyari last year na walang ulan na 9 na buwan, tapos sa isang December, sa isang buwan, 6 na malalaking bagyo. Kaya sana hindi na maulit yan. Pero kahit na maulit yan, mas ready na tayo ngayon kaysa sa nung nakarang taon. Maraming salamat po sa ating pong mahal na Pangulo.